Siyempre, mawawala ba ang ating drone? Pakikitaan ko muna kayo kung paano magpalipad ng tama. Ay, yare! Hirap na hirap yung sedan dito. Yo, what's up mga kadating? And today, nandito tayo sa Dubai. Chareng! Nandito tayo sa Skyway Stage 3, ano? Madaling araw pa lang. And we are now going to Zambales. Well, nakaka-amaze, no? Itong Skyway Stage 3. Lalo na pag dumaan ka ng madaling araw, hindi mo akalaing nasa Pilipinas ka. Parang nasa ibang bansa ka lang, parang western country. Parang yayamanin yung itsura nitong kalye na to. Well, sana all ng kalye ng Pilipinas ganito, no? My God! Sino naman naglagay ng statwa dyan? Muntik na akong atakin sa puso, ha? Finally, nandito na kami sa Balintawak exit. And by the way, guys, ano? We are planning to go ngayon sa Koto Mines. So, Friday today, mas magandang pumunta ng Friday para at least kukunti yung tao. Pero siguradong bukas, maraming pupunta. Pero at least Friday pa lang nakapwesto na kami. So hindi na kami mahahassle sa kakahanap ng magandang space. Kasi balita ako sa Koto Mines, maraming pumupunta ngayon, lalo sa summer. Kaya dapat una-una tayo pumunta doon. Exit na kami dito sa Philippine Arena, dito sa may Bukawi, dahil dadaanan ko pa yung sister ko. And sabay-sabay kami pupunta sa Koto Mines. Mahirap pag motor, kaya... Oops! Akala nyo motovlog, ano? Well, nag-decide kaming sumabay na lang dito sa pick-up ng kapatid ko para mas less hassle, no? Tsaka mas madali ang biyahe. Lipat kami rito. Hindi namin kaya magbuto. Hanggang Koto Mines. But before anything else, need muna natin kumain dahil alam nating mahaba ang biyahe papuntang Koto Mines. Kaya dito muna tayo. First stop natin, McDonald's. Diba? Kung nagmotor kami, di lasog-lasog na mga buto namin yun sa kakamaneho. At least ito may driver pa ako. Kasarap naman talaga mag-travel, ano? Lalo na kung ganitong mga view ang mga nadadaanan mo. Nare-refresh yung utak mo from stress sa city, ano? Welcome back to Subic po, di ba? Welcome, Sun Narciso, the Philippine Merchant. At bago nga mag-iba Zambales, nag-stop over muna kami malapit dito na kung saan may palengke para mamili kami ng aming mga gamit at kakainin doon sa campsite sa Koto Mines. At matapos nga ang ating mahaba-habang short ride, nakarating din tayo dito sa Baywalk ng Masinloc. Dito nakapwesto ang kanilang tourism office para sa ating registration papuntang Koto Mines. Siyempre, mawawala ba ang ating drone? Pakikitaan ko muna kayo kung paano magpalipad ng tama. Ay, yare! Drone! Tanga mo! At syempre, take 2 tayo. Let's go, Masinloc!
yun, ano? Ano na nangyari doon sa ano? Sa tourism? Doon na in-issue yung receipt tsaka yung permit. Hindi na pumuntang munisipyo. So yun, hindi na daw kailangan pumunta ng munisipyo. Pagkuha nyo ng permit sa tourism, yun na. Pag-register nyo, nandun na babayaran. Doon na rin babayaran. So no need nang pumunta ng Munisipyo. City Hall para magbayad. Kaya less hassle na ngayon. So after nyo sa tourism, diretso na kayo sa Coto Mines. And then, yun na lang, papakita nyo na yung permit every checkpoint. 3 checkpoint yata yung madadaan. Dalawa na lang. O, binawasan na rin yung checkpoint. Alam ko, 3 yan eh. Kunin mo na lahat yan. So, yan. Dito yung first checkpoint natin. Okay na ba? May ilang checkpoint talaga? Dali may 3 pa tayo. 3 pa? Sa taas po yun, sir. Okay. Ayun. Ito lang po. Ito yung ano. Ito yung permit na nakuha natin sa tourism office. Yan. Andito na po kami sa Rock Road. Kaya kung balak nyo mag-motor. Rock talaga eh. Oh. Super rough. It's in rock. Rock road. Rock Road to eh. Rock Road. Rock road. Ganun, gano'n katagal? 1 oras. Kaya 1 oras kasi Tumatakbo rock po road. tayo ng 10 kilometers. Ano speed natin? 20? 10, 10. 15. 15 kph per hour. Yan o. At dito na nga mag-uumpisa ang ating struggle. Yan. Halos mga more or less 1.5 hour nyo yatang tatahakin tong off-road na to papunta na sa Coto Mines. So mga 17 na tulay ang dadaanan natin. As in tulay na medyo maliit lang naman, hindi naman ganun kahabaan. Medyo merong mahaba, merong maikli. Pero nung binilang namin, halos 17 lahat ng tulay na dinaanan namin. Kapag ganyan sa probinsya. May ganyan din sa ano. Sementado! So yun, don't worry guys kasi merong sementado rito. Mga 2 seconds. Hindi naman mukhang mahaba. Mga 3 seconds. Oy! May kunting ano pala dito. Yun naman pala eh. So ayun guys, walang 5 minutes. Balik na tayo sa Rock Road. Ginig na naman. At magjo-joke ulit. Nice! Ginig na naman. Ginig na naman kami. Ginig na naman yung mga puwit. Guys, after 30 minutes may Yun. patag ulit. Meron ulit semento. Yan, pahinga. Nice. Yeah. Sheesh! 1 hour 22 minutes pa. My God. Yan, gano'n kaya katagal tong moon na to? Let's go for the views. Animal ka? Ka makapunta? So, yun guys, nakita kami si Dan. Unfortunately, kaya naman siya. Yun nga lang. Mabagal talaga. So, kuya, paunahin mo kami! And yan nga, ganito yung mga itsura ng tulay dito. Medyo maliliit lang siya, tsaka may ikli. Kaya doble ingat tayo kasi medyo may kalumaan na yung mga tulay dito. Sobrang kipot, as in, isang sasakyan lang talaga ang pwedeng dumaan. Hindi na kami. Huwag tagal, dito na kami nagtangkalian. Wala nang pala-palaman. And after 1 hour, finally, nandito pa rin kami sa kalye. Umalog-alog. Sakali Ito pa rin. umalog-alog. Nagbabangking pa rin kami sa mga rock road. Time check, 1:49 p.m. 149 pa nga. Huling kain natin, oras, 8. Diba? Tapos pancake ka lang. nag-pancake ka lang, diba? Malay bang ganito? And ayun nga guys, no, all the way lubak talaga siya. Buti na lang hindi kami nagmotor. At dito kami sumakay sa pickup truck ng aking kapatid. Yan! Perfect din kung pupunta kayo rito ng summer para tuyo yung kalye kasi mahirap dito pag sobrang putik. Kaya naman ng motor tsaka ng sedan pero dapat tuyo talaga yung kalye para hindi kayo mag-struggle. Guys, may tulay na may batis. And still, nandito pa rin kami sa
sa haba ng biyahe rito, lahat na ng issues, lahat na ng problema mo sa buhay, lahat na ng istorya, pwede nyo pag-usapan. 5 times. 5 times yung ulitin yung issue mo sa na buhay. pati politiko, nadami. Mauubusan kayo ng ano rito. Dragler na pag-usapan. O, lahat, fantaserye, politics, current events, mga issues nyo sa buhay, yung mga chismosang kapitbahay, Mga hinay. mapapag-usapan nyo rito sa haba ng biyahe rito. And so yun nga, nag-break muna kami sa off-road at may nakita kami magandang view. Yan, no? Anak ko, medyo mauga tong drone ko kasi nga bumangga kanina, nag-crash. Ano ba naman yan? Pagtsagaan nyo na lang, guys. Kunwari sabik tayo. Magkano po halo-halo? Tama kasi. Checkpoint number 2. Pero pag napunta ko ito, sutik mo na lang. Isang checkpoint na lang po. Sa may tulay. Doon sa dulo. Manila pa po. Manila. Ayun, halo-halo muna kami. Buti na lang may halo-halo. Yan tayo pagka mamamalengke kayo, bayad pa. Buti na lang may halo-halo dito sa checkpoint number 2. Hindi At kayo. yun, kumain muna kami. And then konting chika dito sa mga locals dito. Mga friendly sila rito ah. Sarap nilang kausap. Doon din ang Dapat bibili nyo lahat talaga po. Oo. At according sa mga locals, malapit na lang dito ang huling checkpoint. At malapit na rin dito ang Cotto Mines. Kitang-kita ko na nga yung ilog oh. Ayan oh. Oh wait! And there's more! Marami pang lubak! Medyo may konting lubak, kaya delayed tayo ng konti. Mali ka. Konting patag. 5% patag, 95% pato. Tama ba itong nakikita ko o hallucination lang? Parang checkpoint number 3 na to ah. Yes! Finally! Ito na yung checkpoint number 3 at meaning, malapit na kami sa destination namin! Yahoo! Hello po! Magandang hapon sir, madam. Pangalan po ng driver sir? J. Brian Ferrer. Ferrer. Malayo pa po? Malapit na po sir. Malapit na po kayo sa katotohanan. Ako po malapit na. Malapit na ang bumalik sa bayan. So yun nga guys, mahina ang audio ko tapos malakas ang hangin. So ang sinasabi ko rito is ito yung lumang minahan. Ang minimina daw dati dito ng mga Amerikano is nickel. Yung nickel ay yung ginagamit na panggawa ng bakal tsaka ng mga batteries. So ito libutin natin. Wala lang, gusto ko na makita nyo tong lumang minahan kasi madadaanan nyo din naman to eh. Sa mga may concern na makita to. So ito, pakikita ko sa inyo for the views. Ayan, wala naman masyadong interesting dito. Maganda lang makita yung kung ano yung meron dito dati nung mga panahon na okay pa tong Cotto Mines. At isa rin sa mga madadaanan yung landmark dito is itong mga bahay na pare-parehas ang disenyo. Ito daw yung mga bahay ng mga Amerikanong minero dati na iniwan nila na ngayon tinitira na ng mga kababayan natin mga Pinoy. Trivia tayo, di ba? So guys, malapit na tayo sa katotohanan. It's a prank daw, balik. Ligaw daw, ligaw. Ligaw. Buhay na daw siya nung panahon na yun. At sa mga makakapanood itong video na to, tandaan nyo lang yung mga dinaanan namin at hindi kayo maliligaw. Ayan. So guys, ito yung sedan kanina na iwan namin. Dahil naghalo kami, ayan. Ito na yung huling, last lap na ito eh. Kaso, ayan. Dinamit. Hirap na siya. Hirap na hirap yung sedan dito. Pwede nyo ipasok yung sedan nyo, kaya lang it's your own risk. At your own risk. Good luck, Tapos- kuya. Tapos medyo siya downhill. Merong guide. Silip-silip. Kailangan may guide. Silip-silip. Buti nga mababait yung mga nakamotor eh. Na-assist din. Kuya, kaya mo yan. Dadami pa tayo. Kaya mo yan, kuya.
yan ang magiging sitwasyon nyo pagka sedan ang dinala nyo. Yung dulong-dulo, yan na yan. Partida, hindi to naulan ha, tuyong-tuyo yung kalye. Kaya lang ang lalaki ng bato. Kahit nga motor eh. Hirap eh. Kaya kung sedan kayo, tapos super lowered, ayan na, wag na. So, yan ang istorya nitong sedan. Please lang guys, kung mahal nyo yung mga kotse nyo, yung sedan nyo, wag nyo nang ipilit dito. Pwede nyong ipasok, pero struggle talaga guys. Ako na nagsasabi sa inyo, baka paglabas nyo pa dito pag uwi nyo, may sira na yung underneath nyo. Papunta pa nga lang, struggle na eh. Paano pa kaya itong, babalik pa tayo. So, kumusta naman, no? Pwede nyong iwanan yung sasakyan nyo sa part na malubak. Kaya lang, maglalakad kayo ng ganito kalayo, tapos may mga gamit pa kayo, bibit-bitin nyo. Kaya kung ako sa inyo, magbaon kayo ng maraming pasensya at energy pag gusto nyo mag-camp dito sa Cotto Mines. Or else, magdala kayo ng 4x4 or 4x2 na sasakyan para less hassle. Okay guys, we're here finally! Sa wakas! Mapapahalik kami sa lupa. Wala kayo sa lupa Matapos ang... Ay, Diyos ko, alog moment. Pasok. Anong oras tayo nagsimula? Alas 12. Para. Imedya, Diyos ko. Alright. Pero maraming tao. Sakto pa lang po. Bukas yan sigurado marami. Weekends kasi. Ano yung mga bahay niyo, sir? Pinapaupahan mo? Opo, kailan puno na. Ay, hindi po pinapaupahan. Una-unahan lang din. Pwedeng gamitin for free? Pa? Pwedeng gamitin for free? Opo, pero hindi pwede yung para sa balkon lang kayo. Oo, yun yung sinabi ni 4x4 po, tatawid niya ba? 4x4. Hindi po. Saan po itatawin? Sa ilog. Hindi na. Hindi na, dito lang. Dito lang po kami. Bubuhatin na lang namin to. Challenge na nga yung... At this point, na-realize namin na mas magandang itawid yung sasakyan dun sa kabilang side kasi nandun yung magagandang spot tsaka camping site. So yon, we will gonna take the risk. So pwede daw itawid dito mula doon. Pwede daw itawid dito yung 4x2. So titingnan natin kung ano meron doon. So from here hindi na makakapasok talaga yung mga may lowered na sasakyan or motor unless pang hardcore talaga yung mga sasakyan nyo. Pwede nyo ipasok dito. 4x4 and 4x2 pwede basta mataas yung gulong. Jeep pwede rin. Yun nga, medyo mas malawak dito. Pwede kayong mag-camp dito, kaya lang medyo malayo sa river. Parking tong lugar na to, pwede din mag-camp yan nga. Tapos merong kitchen, merong toilet, may gripo. Tapos ito mismo yung Cotto Mines. Yan. Friday ngayon, medyo marami ng tao. Pero tolerable. Ang tip sa amin, mas maganda dun sa other side. Kasi dun, kukunti yung nagka-camp. So, ako talaga dun ang balak kong mag-camp. Para tahimik. Kasi dito, hindi na magkakakilala yung tao. Yung iba, nagpapatugtog ng malakas. Hindi na nakaka-relax yung gano'n. Eto na nga, dadaan na tayo. Tatawid na yung pick-up truck natin. So itong daanan na to, ginawa lang nila to, makeshift lang to para makatawid yung mga sasakyan na gustong mag-camp sa kabilang side. Kaya pag malakas ang ulan, wala, hindi pwedeng tumawid dito kasi delikado. Saka yung mga malalaking sasakyan lang talagang nakakadaan dito. See guys, I told ya, medyo mahirap talagang tumawid dito. Partida yan ha, mahina pa yung agos ng tubig. So yun, kung dala nyo sedan, malabo nyo may tawid. Mababaw pa yung tubig niya, tsaka mga bato ha. So dapat talaga mga 4x2, 4x4 pwede nyo itawid. So ayan ang gamit namin. Dadalhin ko lang paunti-unti. Tatawid kami papunta ron hanggang makarating dun sa kabilang side. Kasi mukhang dun mas tahimik. Dito medyo crowded. Sa kabila rin medyo maraming tao, maraming tao, pero iba dyan day tour lang naman. So
So, let's go. Bigat nito. Yeah, at this point, pagod na ang katawang lupa ko. At tinatanong ko na lang sa isip ko kung bakit ba namin dito nagustuhan pumunta. Hindi na lang ako nagpapalata sa mga kasama ko kasi syempre ako promotor nito eh. Baka ma-discourage sila at biglang umuwi. Charing. Well anyway, set up na kami ng tent and preparing na kami sa mga kailangan namin, lalo na yung pagkain and then konting swimming. Sayang lang, nasira talaga yung memory card ko. Wala kaming underwater shot, kaya pagtisan nyo na lang kung anong meron kaming kopya rito na video. So, luto na ang aming adobo. Ayan. Ba't parang kumukulo pa? Kasi hindi pa? Oo, konti. May hininaan. Ayan, may bonfire kami. Wala kami makitang kahoy kasi saturated yung lugar. Ang daming kumukuha rito. Ang panggatong. Para saan yung bayaw? Paggigisa ko yung adobo. Ligo kami. Siguro dito kami dadaan. Yan. Doon na kami dadaan. Bato-bato. Well, at eto nga ang consequences ng pag-camp namin sa other side itong Coto Mines. Medyo maglalakad kami ng konti sa batuhan para makaligo. Pero tolerable naman. Tsaka kaya nga tayo nandito kasi adventure ang gusto nating mangyari. Saka bawal to sa maarte, ano. And yes, finally, nakaligo na rin tayo dito sa Coto Mines. Ganda, grabe. Crystal clear ang tubig. Maintain na maintain siya kahit maraming naliligo. Kasi ano siya, tuloy-tuloy yung flow niya. Kaya yung maduming tubig napapalitan agad. Dire-diretso lang siya. Kitang-kita mo nga yung ilalim nito kahit malalim na yung part na pinagsuswimingan mo, kitang-kita pa rin. Sayang lang, nasira yung copy ng action cam ko kaya wala kaming underwater shot. Well anyway, mag-share na lang ako ng ibang video coming from other group na mga nanggaling na rito para makakita rin kayo ng mga underwater shot para makita nyo rin kung gaano talaga kalinaw itong river ng Coto Mines. Recommendation? Ang recommendation pag swimming kayo, kailangan meron kayong aqua shoes kasi mabato. Not sponsored, baka naman. Bikini men. Divisoria baka naman. Medyo madulas yung mga bato kasi nilulumot na. Ganda ng bundok oh. Grabe. Tapos sobrang linaw ng tubig, ayan oh. Kitang-kita yung mga bato. Kasi yan, nagtatalunan. Ayan yung mga nagte-tent dito. Ano masabi mo na yun? Kumusta ang camping? Worth it naman nga. Medyo nakakapagod kasi talagang nakita nyo ba yon? Tatawid ka doon. Mabato. Mukha lang siyang madali, pero pag nandun ka na. Dito kasi maganda, kaya lang konting struggle talaga. Ayaw namin pumuwi dito sa... Kung ano yung ano ko. Ano lang? Oh, sige. Anong ano mo, thought mo? Yung thought ko. Maantot minsan dito. May lugar talagang hindi, maantot. kasi ganyan ang concept naman eh, pagiging crowded. Kasi ang daming basura. Mabato yung kalsada, pati ba naman yung liguan, mabato. Bato Pero hindi, mine. worth it naman. Kaya Saka lang yung nature eh. ang nakakaano lang, ang medyo disappoint yung mga umaakyat. True, walang Hindi nila disiplina. binababa yung basura. Kalat nila. Yung mga pinagpahira nila ng puwet, iniwan nila. Ew. Dapat O kaya binababa. baon man lang nila. Pero kung ano, Yung pagka mga ito iniiwan na tumagal, kalat. lalo na tumagal, tas ganitong ginagawa. Tapos, Baka ilang taon lang to, hindi na mapuntahan to. i-close Wala na, iko-close to. Nagsabon sa Coto Mines. Nagsabon. Ibukan to naman ginagawa sa mga unang tao. Sa Coto Mines. Siyempre, dito na rin kami naligo, dito na rin kami nagbanlaw, nagsabon, nagshampoo.
preparation para mamaya pahinga na kami para sa kinabukasan. Ayos! Day 2. And good day mga guys. So yun, we decided to spend one more day dito sa Koto Mines para naman masulit namin yung ganda ng place, ano. And so yun, nakapag-prepare na kami ng breakfast namin. And after this, morning swimming kami bago pa sumikat yung matinding sikat ng araw. And yun nga, nag-swimming na kami bago pa sumikat yung matinding sikat ng araw, ano. Tapos mamayang hapon, swimming ulit. Yun lang naman ang gagawin natin dito, mag-enjoy at mag-enjoy. Ito, isa nating katuting na nag-share ng kanyang video. Salamat kay Sir Trip Adventure. Ayan, oh, yung footage niya. Ganyan-ganyan kalinaw yung yung footage ko na nasira, eh. Grabe, no? Sobrang linaw. Actually guys, malalim yan. Yung pinagtalunan niya na yan, malalim yan. Kaya dapat marunong kayong lumangoy. Ito kay Sir Kalokal, ayan, no? Barkada sila, grabe, saya nila, ano. Iba talaga pag meron kang underwater shot, eh. Grabe yung dive yun, ah. Lupit nun, ah. Yun, oh. Group dive, oh. Yun, oh. Wow! Lupit ng transition, ah. Saya talaga pagka magkakabarkada, ano. So, ayun, no. Bago kayo pumunta dito, dumaan kayo ng Kabangan. Bumili kayo ng suman. Lushing. Yun, after swimming, syempre, ganito lang ang ginagawa natin. This is how we spend the day, no. Buong maghapon, wala kaming ginawa kundi kwentuhan, yabangan, sharing ng mga nangyayari sa buhay-buhay. Nunood din ng movie kasi meron kaming dalang tablet, eh. Tsaka may copy kami ng movie. Then, kain ng ice cream kasi may nagtitinda naman dito, no. At after nyan, magsasaing, magluluto ng ulam. Lagyan na natin yung labanos. Kasi matagal maluto. Okay, edit out. Okay. Then, mix-mix lang tayong ganyan. Naman tayong... Sana ganito lang kadali ang buhay, no? Mapapasabi ka talaga ng, this is life. Di ba? And, nung sumapit ang hapon at wala na yung matinding sikat ng araw, eto, naligo na naman ulit kami. This is life. Dapat pala hindi ka na ganun, sa umaga lang. Yes. Automatic na. Hi guys. Tapos na kami mag-swimming. Last night na po namin. Yes, this is the last night.
of our night. Ito na ang challenge. Naubusan kami ng power bank, ng butane. Ng electric Naubos na. fan. Wala na kaming battery ng phone namin. Nauubos na yung Food supply. Supply. So, ito na. Survival Abangan nyo skills. po kung buhay pa kami. Survival skills 101. Ayan. Hanap pang gatong. Good luck po. Kape-kape na lang tayo, kape-kape. Kape-kape. Saan po? Sardinas. Kami nga mga plastic dalata. eh. Lightweight. Sila Aris nga, baon ng nyog eh. Aming menu for tonight. Umihaw na isda. So guys, ito na po yung nilagang tubig. Hindi pa rin mainit. Hi guys. So time check, dinner time. It's dinner time. Last dinner na namin to. Uy, grabe. For today. Last dinner namin dito. Ayan. Last supper. Natakot bigla si Brian. So, inihaw. Jempo and yellow pin. Yes. And so yun guys, ito na nga yung last night namin dito sa Koto Mines, and then huling last supper na namin to actually. Huling hapunan sa lugar na to. So yun, napagkwentuhan lang namin yung mga experience dito, kagaya ng may signal lang dito is smart talaga. Wala yung globe. Namin alam yung And then concern namin yung mga basura, no, ng mga iniwan ng mga walang kwentang mga campers, ano. Binaboy nyo lang yung lugar, pumunta kayo dito na hindi naman kayo mga taga rito, tapos iiwanan nyo yung mga basura nyo. Pagka umalis kayo dito, dapat dalhin nyo pati mga basura nyo, kasi hindi magandang habit yung ganyan. I-Instagram nyo yung mga gandang picture nyo, pero at the back, yung mga basura nyo iniwan nyo rito, kakadiri kayo pag. And also, one thing na concern namin is yung mga pupunta rito. So yun nga, rough road ang dadaanan nyo. Halos siguro mga more or less 2 hours kayong rough road talaga. So kung may dala kayong sedan o yung mga lowered na sasakyan, siguro pag-isipan nyo muna. Pero kaya naman, kaya lang siguradong paglabas nyo, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa makina nyo. Motor kaya rin naman, pero as much as possible dapat hindi tag-ulan kayo pupunta rito para okay. Pero kung kaya nyo naman, naka-pick up kayo or jeep, pwede, kayang-kaya makapasok dito. At isa pang concern natin sa mga campers, kung pupunta kayo rito, wag na sana kayo magdala ng malalaking speaker. Kasi meron dito mga gustong mag-relax lang. Ito yung lugar na para mag-relax lang tayo eh. Magiinuman kayo, tapos magpapatugtog kayo ng malakas. May mga kapitbahay kayo ng campers din. So nai-istorbo nyo sila. Hindi naman sa pagiging makasarili, pero parang kayo yung nagiging makasarili nun. Kaya iwasan nyo yung magpatugtog ng malakas. Pwede kayong magkwentuhan, pero syempre dapat in moderation lang. Yung kumbaga hindi yung nakakainis. Alright? Ito na lang, pizza. Yaw. Mamay dulo. Yung ko nga, nagbablog ako eh. And ito, nagbo-bonfire kami. Nasa Baguio. parang ang lamig-lamig, ano? Pero hindi Ang cozy kaya pagka nagbo-bonfire tayo. This is the end of second day namin dito sa Koto Mines, and good night. See you tomorrow. Morning. Morning guys. Lasenggo. Last day today. Ligpitan na. So ito yung parking lot. Pag tumawid kayo, ito yung makikita nyo. Ganito ang itsura pag Sabado. Pag Sabado at Linggo. So dapat pupunta kayo rito. Siguro Biyernes pa lang. Basta kung kaya nyo, weekdays pa lang, nandito na kayo. Para makapwesto kayo ng maganda-ganda. So kami Biyernes pa lang, nandito na kami. Kaya maganda yung pwesto namin. Ayun, pati yung mga daanan. Actually daanan dun dito. Inoccupy na rin nila.
Mare. Hop. Alright. Ayan. Hindi na mapapalaban yung shock dito. Grabe yan. Kaya hindi pwede yung sedan dito pumasok. Hanggat maaari 4x2, 4x4. Wah. Tindi na natin, oh. Ito. Ayun, John, finally nakatapos din yung yung struggle natin. Hindi pa tapos. Oo. Ayun na, goodbye na siguro kami. Ayun na. Goodbye na. Hindi kita. Bye. Bye. Ayun na. Tinapay. 2 hours na naman dito sa biyahe namin na to. Bye-bye!